Sa wakas, kumpleto na ang plano. Ang boses ni Russell ay mahina lamang, halos isang bulong lang na para sa asawa niyang si Althea. Pero sapat na para marinig ni Nena. Nakatayo siya sa grandiyosong pinto ng bahay nila sa Antipolo. Yakap pa rin ang mahigpit na pagkakayakap ng kanyang anak. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Nena. Plano? Anong plano? Napatingin siya sa kanyang manugang. Nakangiti ito ng malapad, isang perpektong nangiti na laging nakikita ni Nena sa mga family picture nila. Pero sa isang saglit, sa likod ng ngingiting iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ipinilig ni Nena ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang siguro iyon. Pagod lang siya sa biyahe mula Bulacan. Dapat siyang maging masaya. Ito na ang simula ng bago niyang buhay. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Parang kailan lang, kaninang umaga lang, nakaupo siya sa kanyang maliit na hardin sa Bulacan. Ang samyo ng sampagwita ay pamilyar at nagbibigay ginhawa, pero ang katahimikan ng bahay ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Bawat sulok ng bahay na yon ay puno ng alaala ni Jose, ang kanyang yumaong asawa. Napatingin siya sa lumang silyang yantok sa kanyang tabi. Doon laging nakaupo si Jose tuwing umaga. May hawak na tasa ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. "Jose," bulong niya sa hangin. "Kung nandito ka lang sana. Tahimik na masyado ang buhay." Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang litrato nilang dalawa. Ang ngiti ni Jose ay tila nagsasabing, "Kaya mo yan, Nena." Pero habang tumatagal, parang mas mahirap ng paniwalaan iyon. Nang biglang tumunog ang cellphone, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Althea, ang kaisa-isa niyang anak. Agad na napangiti si Nena. Bihira na kung tumawag si Althea nitong mga nakaraang buwan. Laging abala sa trabaho, sa asawa, sa bagong buhay nito sa syudad. "Anak," sagot niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Nay, kamusta na po kayo?" Ang boses ni Althea ay matamis, parang musika sa pandinig ni Nena. "Heto, mabuti naman anak. Nagkakape lang sa hardin. Ikaw, kamusta ka na dyan?" "Mabuti po, Nay. Kaya lang, miss na po namin kayo ni Russell." Naramdaman ni Nena ang pag-init ng kanyang mga mata. Miss na rin kita, anak." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos, nagsalita ulit si Althea, tila maingat na pinipili ang mga salita. "Nay, naisip po kasi namin ni Russell, ang laki-laki ng bahay namin dito sa Antipolo. 2 lang kami. Samantalang kayo, mag-isa lang po kayo dyan." Kumunot ang noo ni Nena. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Nay, gusto ka naming isama dito. Dito na po kayo tumira sa amin para maalagaan namin kayo. Para hindi na po kayo nalulungkot." Ang mga salitang yon ay parang isang balde ng maligamgam na tubig na ibinuhos sa nanlalamig ng puso ni Nena. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay kusa ng bumagsak. "Nay, andyan pa po ba kayo?" "Oo, anak." "Oh," sagot ni Nena. Garalgal ang boses. "Sigurado ka ba dyan?" "Opo naman, Nay. Matagal na po namin itong plano ni Russell. Gusto naming bumawi sa inyo. Gusto naming makasama kayo sa pagtanda ninyo." Hindi na napigilan ni Nena ang mapahagulgol. Ito na iyon. Ito na ang pangarap niya. Ang makasama ang kanyang anak at maramdamang muli na siya ay isang ina. "Salamat, anak. Salamat." Pagkatapos ng tawag, halos liparin ni Nena ang daan papunta sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Claring. "Claring, may maganda akong balita." Sigaw niya habang kumakatok sa pinto. Nang ibahagi niya ang imbitasyon ni Althea, nakangiting yumakap sa kanya si Claring. "Naku, mabuti naman kung ganun, Ena. Sa wakas hindi ka na mag-iisa." Pero nang kumala sila sa yakap, nakita ni Nena ang isang bahid ng pag-aalala sa mga mata ng kaibigan. "Sigurado ka ba dyan? Hindi ba parang biglaan?"
Ano ka ba? Matagal na daw nilang plano ito. Mabilis na sagot ni Nena. Ayaw mag-isip ng kahit anong negatibo. Gusto lang talaga nila akong alagaan. Tumango na lang si Claring kahit pahalatang may gusto pa itong sabihin. Kinagabihan, habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, nahawakan ni Nena ang isang lumang baul na kahoy. Pagbukas niya, nakita niya ang mga gamit ni Jose. Kinuha niya ang isang litrato nito at bigla, parang narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Ang huling bilin nito bago ito pumanaw. Nena, magtira ka para sa sarili mo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Napahinto siya, napatingin sa kawalan. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jose noon? Isang simpleng paalala lang ba? O isang babala? Ipinilig niyang muli ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak ay hindi dapat nilalagyan ng pagdududa. At ngayon, habang nakatayo siya sa loob ng malapalasyong bahay, pinili niyang kalimutan ng lahat ng agam-agam. Ang bulong ni Russell, ang babala ni Jose, tiningnan niya ang nakangiting mukha ni Althea. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Halika na po, Nay. Pasok na po kayo, sabi ni Althea habang hinihila siya papasok. Welcome to your new home. Huminga ng malalim si Nena at humakbang papasok sa pinto. Isang hakbang papasok sa bahay na pinangarap niya. Isang hakbang papasok sa isang bitag na hindi pa niya namamalayan. Ang mga unang linggo ni Nena sa Antipolo ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang kanyang silid ay maluwag at laging mabango, na may malambot na kama na tila yumayakap sa kanya tuwing gabi. Ang pagkain ay laging masarap at nakahain sa tamang oras. Si Althea ay laging nasa tabi niya, tinatanong kung ano ang kailangan niya, kinukumustang lagi ang kanyang pakiramdam. Swerte ko talaga sa mga anak ko, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ang lahat ng pagod at sakripisyo niya noon ay nagbunga na rin. Pero dahan-dahan, sa likod ng lahat ng karangyaan at pag-aaruga, may isang bagay na nagsimulang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Nagsimula ito sa cellphone. Nay, para po hindi na kayo mahirapan, itong bago na lang po ang gamitin ninyo, sabi ni Althea isang araw. Iniaabot sa kanya ang isang bagong smartphone. Mas malinaw po ang screen. Kami na po ni Russell ang nag-setup para sa inyo. Tuwang-tuwa si Nena. Naku, salamat anak. Hindi mo na kailangang abalahin pa ang sarili mo. Wala po yun na, Nay. Sabi naman ni Russell na lumapit sa kanila. Para po iyan pag kailangan nyo kaming tawagan. Isang pindot lang. Ako na rin po ang naglagay ng password para laging secure. Ngumiti si Nena, pero may kaunting pagtataka. Ano ang password? Huwag na po ninyong intindihin yun, Nay. Kami na po ang bahala, sagot ni Russell habang kinukuha ang luma niyang cellphone. Itatago ko na po ito para hindi kayo malito. Hindi na nakapalag si Nena. Ayaw niyang magmukhang hindi marunong magpasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang kanyang pensyon. Inaasahan niyang sasamahan siya ni Althea sa bangko. Pero si Russell ang lumapit sa kanya. Nay, ako na po ang kukuha ng pensyon ninyo. Magalang nitong sabi. Iabot niyo na lang po sa akin ang ATM card at passbook ninyo para maitago ko na rin po sa safety deposit box namin. Delikado po dito sa syudad, maraming mandurukot. Nag-atubili si Nena. Ang passbook na yon ay hindi niya pinahawakan kahit kanino, kahit kay Althea. Mula nang mamatay si Jose, iyon ang buhay nila. Ako na lang hiho, sanay naman ako. Mahinahon niyang sagot. Nay, nag-aalala lang po kami sa inyo. Malambing na singit ni Althea. Gusto lang po naming mapanatag. Sige na po, Nay, para sa kapakanan niyo rin po. Dahil sa titig ng kanyang anak, wala siyang nagawa, kundi ibigay ang mga ito. Habang iniaabot niya ang card at ang lumang passbook, naramdaman niya ang isang matinding kirot.
Pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang pagkatao ang ibinibigay niya. Nagsimula na ring dumating ang kanyang mga sulat mula sa Bulacan, mga liham mula kay Claring at sa mga dati niyang kasamahan sa simbahan. Pero napansin niyang tuwing ibinibigay ito sa kanya ni Althea, ang mga sobre ay bukas na. "Anak, bakit bukas na ito?" tanong niya isang beses. "Ay Nay, tiningnan ko lang po kung may bill. Alam niyo na, para kami na ang mag-asikaso, para wala na kayong iisipin." Mabilis na sagot ni Althea na may pilit na ngiti. Mula noon, pakiramdam ni Nena ay wala na siyang sarili. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala, sinubukan niyang tawagan si Claring gamit ang bagong cellphone. Gusto niyang ikwento ang lahat, ang kabaitan ni na Althea at ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Nang sasagutin na sa kabilang linya, biglang pumasok si Althea. "Nay, sino po ang kausap ninyo?" tanong nito. Ang boses ay hindi kasing tamis ng dati. "Si Claring lang, anak. Kukumustahin ko lang sana." "Nay, sabi po ng doktor, kailangan ninyong magpahinga. Baka mapagod po kayo," sabi ni Althea at marahang kinuha ang cellphone mula sa kanyang kamay. "Mamaya na lang po kayo tumawag. Halika, ihatid ko na po kayo sa kwarto ninyo." Habang naglalakad sila papunta sa silid, pakiramdam ni Nena ay hindi siya inaalagaan. Pakiramdam niya ay binabantayan siya. Ang magandang bahay ay biglang naging isang malaking hawla. Isang hawlang gawa sa ginto, pero rehas pa rin. Kinabukasan, inilabas ni Russell ang mga mamahaling damit. "Nay, para po sa inyo. Para po maging komportable kayo dito." Kasabay nito, nakita ni Nena na inilalagay ng katulong ang mga luma niyang duster sa isang itim na supot. "Teka, saan dadalhin yan?" "Nay, hindi na po kasi bagay yan sa inyo at sa bahay na ito," paliwanag ni Russell. "Ipapamigay na lang po natin." Hindi na muli nakita ni Nena ang mga paborito niyang damit. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napadaan siya sa study room ni Russell. Bahagyang bukas ang pinto ng basurahan at may nakita siyang isang papel na pamilyar, isang disconnection notice. Bago pa man niya ito mabasa ng buo, naramdaman niya ang presensya ni Russell sa kanyang likuran. "Nay, may kailangan po kayo?" tanong nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabilis nitong isinara ang basurahan. "Wala hiho, akala ko lang." "Ano yung papel na yon?" tumawa si Russell. "Ah, yun po ba? Junk mail lang po yan, Nay. Mga credit card offer. Huwag niyo na pong pansinin." Pero alam ni Nena ang nakita niya. At alam niyang nagsisinungaling si Russell. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Naupo siya sa kanyang kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pag-aalaga ay parang mga tanikalang unti-unting gumagapos sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Althea at naupo sa tabi niya. Ang mukha ng kanyang anak ay balisa. Hindi ito makatingin nang diretso sa kanya. "Nay." Panimula nito habang pinaglalaruan ang sariling mga daliri. "Okay lang po ba kayo?" Tumangulang si Nena. "Nay." Ulit ni Althea, huminga ito ng malalim. "May kailangan sana kaming pag-usapan ni Russell tungkol sa investment." 3 buwan bago ang araw na yon, bago dumating si Nena sa Antipolo. Umupo si Althea sa gilid ng kanilang king-sized bed, hawak ang isang mamahaling tasa ng tsaa, pero hindi niya ito iniinom. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa malayo, sa city lights na natatanaw mula sa kanilang bintana. Ang lahat ay perpekto. Ang bahay, ang asawa, ang buhay na pinangarap niya. Pero isang gabi, ang lahat ng iyon ay nagsimulang gumuho. Pumasok si Russell sa kanilang silid. Hindi ang karaniwang masiglang Russell na nag-uuwi ng magandang balita. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata
ay namumugto. "Russell, anong nangyari?" Tanong ni Althea, agad na napatayo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Russell. Naupo lang ito sa sahig, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad at nagsimulang humikbi, isang hikbing malakas at puno ng sakit. Hindi pa nakikita ni Althea na ganito ang kanyang asawa. Si Russell ang kanyang bato, ang kanyang haligi. Ang makita itong ganito kahina ay parang sinaksak ang kanyang puso. "Russell, magsalita ka. Natatakot ako," sabi niya habang lumuluhod sa harap nito. Inangat ni Russell ang kanyang mukha. Pula ang mga mata nito at basang-basa ng luha. "Thea, patawarin mo ako." "Para saan?" "Ang investment. Yung investment natin sa crypto, wala na." Napatigil sa paghinga si Althea. "Ano? Paanong wala na?" "Nalugi, Thea. Nalugi ako ng malaki. Sinubukan kong bawiin. Nagpasok ako ng mas malaking pera. Pero naubos lahat." Umiling-iling si Russell. Tila hindi makapaniwala sa sarili niyang mga salita. "May mga utang pa ako sa mga pinagkunan ko ng pera. Malaki." Parang isang malamig na bakal ang humaplos sa sikmura ni Althea. Gaano kalaki? Nang sabihin ni Russell ang halaga, napahawak si Althea sa dingding para masuportahan ang sarili. Ang perang yon ay sapat na para bilhin ang lahat ng ari-arian nila. "Mawawala ang lahat ng ito, Thea," sabi ni Russell sa pagitan ng mga hikbi. "Ang bahay natin, ang buhay na binuo natin. Patawarin mo ako." Yinakap niya ang kanyang asawa. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan nila. Ang takot na bumalik sa buhay na simple, sa buhay na tinakasan niya. Ilang araw na balisa si Althea. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Isang gabi, habang nakahiga sila, nagsalita si Russell. Ang boses ay isang bulong sa dilim. "May naisip ako, pero hindi ko alam kung tama." "Ano yon?" "Kahit ano. Russell, gagawin ko." Desperado niyang sagot. "Si Nanay." Napabangon si Althea. "Anong si Nanay?" "May ipon siya, di ba? Malaki. Ang perang pinaghirapan nila ni Tatay Jose." Parang may bumigti sa lalamunan ni Althea. "Hindi, Russell, hindi pwede. Pera niya yon." Alam ko, Thea." Mabilis na sabi ni Russell na bumangon na rin. "Hindi naman natin nanakawin. Hiram lang. Isang malaking hiram. May alam akong bagong business venture. Sigurado ito. Kapag kumita tayo, ibabalik natin sa kanya ng doble pa. Isipin mo, Thea. Para din naman ito sa kanya. Kapag nawala ang lahat sa atin, saan siya pupunta? Paano natin siya aalagaan?" Ang mga salita ni Russell ay parang ahas na pumulupot sa utak ni Althea. Mali. Alam niyang mali. Pero ang luhika sa likod nito ay nakakatukso. "Hindi ko alam. Thea, para sa pamilya natin ito," sabi ni Russell, hinawakan ng kanyang mga kamay. "Para sa kinabukasan natin at para mas madali nating magawa. Marahil, dapat ay dito muna siya tumira sa atin. At doon isinilang ang plano. Kinabukasan, habang nag-aayos ng sarili, sa harap ng salamin, napatingin si Althea sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato niya at ni Nena noong graduation niya. Ang ngiti ng kanyang ina sa litratong iyon ay puro at puno ng pagmamalaki. Naalala niya ang mga sakripisyo ni Nena. Ang pagtitinda ng kakanin para lang may maipambaon siya. Ang paglalabada hanggang gabi para mabili ang mga libro niya. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Pero nang lumingon siya at makita ang maganda nilang silid, ang mga mamahaling gamit, ang anino ng buhay na ayaw niyang mawala. Unti-unti niyang isinara ang kanyang puso. Hindi naman ito pagnanakaw, sabi niya sa sarili. Pahiram lang, babayaran din namin. Para din naman ito sa pamilya. Kinuha niya ang kanyang cellphone.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero ng kanyang ina. Nag-practice siya ng ilang beses sa kanyang isip. Kailangan niyang maging masaya. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Nang sagutin ni Nena ang tawag, huminga siya ng malalim. "Nay, kamusta na po kayo?" Bawat matamis na salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang lasong dumadaloy sa kanyang dila. At nang marinig niya ang tuwang-tuwa at umiiyak na boses ng kanyang ina sa kabilang linya, hindi niya alam kung gusto niyang sumuka o umiyak. Pinili niyang ngumiti at ngayon, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, sa malambot na sofa ng kanilang magandang bahay, ang lahat ng alaalang iyon ay bumabalik. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kailangan niyang sabihin ang salitang iyon, ang simula ng lahat. Investment. Pagkasabi niya noon, kasabay naman ng pagpasok ni Russell sa sala. May dala itong isang folder na puno ng mga dokumento. Ngumiti ito sa kanila. Pero alam ni Althea ang kahulugan ng nangiting iyon. Ito na ang hudyat. Inilapag ni Russell ang folder sa center table sa harap ni Nena. Ang tunog ng paglapag nito ay parang isang malakas na pagpukpok ng martilyo ng isang hukom. "Nay," sabi ni Russell. Ang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Ito po ang magliligtas sa kinabukasan nating lahat. Ang folder na inilapag ni Russell sa mesa ay tila may sariling bigat. Itim ito at gawa sa leather at para kay Nena, mukha itong isang kabaong para sa kanyang kapayapaan. Huminga ng malalim si Nena, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ano yan, Russell?" Ngumiti si Russell, ang ngiting tila pinraktis ng maraming beses sa salamin. "Nay, ito po ay isang opportunity, isang pagkakataon na palaguin ang pera ninyo at ang pera namin." Binuksan niya ang folder. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, graph, at mga salitang hindi maintindihan ni Nena. Prime property, collateral, capital gains, leverage. Ang mga salitang iyon ay lumilipad sa hangin pero walang dumadapo sa kanyang isipan. May isang lote po kasi sa Tagaytay, Nay. Napakaganda ng pwesto. Sa loob ng 5 taon, ang halaga nito ay siguradong magiging triple. Patuloy ni Russell. Ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Ang kailangan lang po natin ay isang maliit na loan sa bangko para makuha ito. At para ma-approve agad, kailangan po namin ng co-signer. Kayo po sana yon, Nay. Tumingin si Nena kay Althea, naghahanap ng kasagutan sa mga mata nito. Pero ang kanyang anak ay nakayuko. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. "Loan? Utang?" Mahinang tanong ni Nena. "Anak, alam mo namang buong buhay namin ni Jose, iniiwasan namin ang umutang." Dito na sumabat si Althea. Ang boses ay malambing at puno ng pakiusap. "Nay, iba po ito. Investment po ito para sa kinabukasan nating lahat. Para po sa atin din naman ito, Nay." Sa wakas ay tumingin si Althea sa kanya. Ang mga mata nito ay parang mga mata ng isang batang humihingi ng candy. Pero sa likod ng paglalambing may nakita si Nena na ibang emosyon. Takot. "Kailangan ko lang pong pirmahan ninyo ito, Nay," sabi ni Russell. Iniaabot sa kanya ang isang ballpen at itinuturo ang isang linya sa ilalim ng napakaraming papeles. Isang pirma lang at masisiguro na natin ang magandang buhay. Parang may maliliit na langgam na gumagapang sa batok ni Nena. Ang alaala ng sinabi ni Russell noong una siyang dumating. Sa wakas, kumpleto na ang plano. Ay biglang bumalik ang mga bukas na sobre, ang pagkontrol sa kanyang cellphone, ang pagkuha sa kanyang passbook. Lahat ay unti-unting nagkakaugnay. Hinawakan ni Nena ang ballpen pero hindi niya ito idiniin sa papel. "Pasensya na mga anak," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pero hindi ko pwedeng pirmahan ang isang bagay na hindi ko naiintindihan. Nay, ipinaliwanag ko na po.
May pahiwatig ng pagkayamot sa boses ni Russell. Ang ibig kong sabihin, hindi ko mabasa ng maayos. Palusot ni Nena, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nanlalabo na kasi ang mata ko, anak. Kahit may salamin, nahihirapan akong basahin ang maliliit na letra. Baka mamaya, iba pala ang napirmahan ko. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Russell. Isang saglit lang yun, pero sapat na para makita niya. Ang maskara ng pagiging magalang na manugang ay bahagyang natanggal. Ganoon po ba, Nay? Malamig na sabi ni Russell. Sige po. Ipapabasa na lang po natin sa inyo bukas o sa susunod na araw. Salamat, anak. Pag-aaralan ko muna, sabi ni Nena, ibinalik ang ballpen sa mesa. Walang problema, Nay. Pilit nang ngumiti si Althea. Pero ang tensyon sa silid ay napakabigat. Halos pwede na itong hiwain ng kutsilyo. Tumayo si Russell nang walang paalam at mabilis na naglakad papunta sa kanyang study. Bago ito tuluyang pumasok, narinig ni Nena ang ibinulong nito sa sarili. Sayang ang oras. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nena. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga nangyari. Ang pakiusap ni Althea, ang inis sa mukha ni Russell. Nagpasya siyang bumangon para kumuha ng isang basong tubig. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid ng mag-asawa. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad at kaba, huminto siya at nakinig. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya. Boses yun ni Althea, puno ng pag-aalala. Baka may nararamdaman na siya, Russell. Wala siyang nararamdaman. Nag-iinarte lang yon, sagot ni Russell. Ang boses ay mababa at galit. Kailangan natin ang perang yon, Althea. Malapit na ang deadline. Anong gagawin natin? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At ang sumunod na sinabi ni Russell ay tila isang patalim na tumusok sa puso ni Nena. Nagpabagsak sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Kung ayaw niyang pumirma, kunin mo ang bank book niya. Iyon na lang ang paraan. Ang mga salita ni Russell ay parang kidlat na gumuhit sa madilim na pasilyo. Nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa isipan ni Nena. Kunin mo ang bank book niya. Naramdaman ni Nena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Dahan-dahang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, ang mukha ng kanyang asawang si Jose ay biglang lumitaw sa kanyang alaala. Nakangiti ito, pero ang mga mata nito ay seryoso. Ang mga huling salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi na isang simpleng bilin, kundi isang malinaw na babala. Nena, magtira ka para sa sarili mo. Jose! Bulong niya sa hangin. Tulungan mo ako. Ang takot na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang tapang. Isang tapang na isinilang mula sa desperasyon. Hindi niya hahayaang ang pinaghirapan nilang mag-asawa ay mapunta lang sa wala. Hindi niya ibibigay ang buhay nila sa isang sugal. Kailangan niyang itago ang passbook. Pero saan? Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid. Ang aparador, iyon ang unang lugar na hahanapin ni buwango nila. Sa ilalim ng kama, masyadong halata. Napako ang kanyang tingin sa isang bagay sa sulok ng kwarto. Isang bagay na dinala niya mula sa Bulacan. Isang bagay na ayaw sana ni na Althea na ilagay doon dahil luma na raw tingnan. Ang lumang transistor radio ni Jose. Maliit lang ito, gawa sa itim na plastic na may pilak na speaker grill. Marami na itong gasgas at ang antena nito ay bahagyang baluktot pero gumagana pa rin. Iyon ang laging pinakikinggan ni Jose tuwing umaga. Para kay Nena, ang radyong yon ay hindi lang isang gamit. Isa itong piraso ng kaluluwa ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Marahan niyang hinaplos ang malamig na plastic. Bigla siyang may naalala.
Noong araw binuksan ni Jose ang likod ng radyo para palitan ng baterya. Nakita niyang may maliit na espasyo sa loob, sa tabi ng mga wiring at circuit board. Agad siyang kumilos. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa fruit basket sa kanyang mesa at maingat na binuksan ang takip sa likod ng radyo. Tama nga siya. May sapat na puwang para sa isang maliit na bagay. Kinuha niya ang passbook mula sa kanyang tinatagong pitaka. Binalot ito sa isang maliit na piraso ng plastik para hindi magasgasan at maingat na inilagay sa loob ng radyo. Isinara niya itong muli. Nang hawakan niya ang radyo, tila mas bumigat ito. Hindi dahil sa passbook, kundi dahil sa bigat ng sikretong laman nito. Isang alaala ang muling pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas habang nagkakape sila ni Jose sa hardin. Ito ang buhay natin, Nena. Ingatan mo, sabi ni Jose habang tinuturo ang passbook na hawak niya. Ang mga mata nito ay seryoso. Hindi mo alam kung kailan darating ang bagyo. Kailangan laging may nakahandang bangka. Noon, hindi niya lubos na naunawaan ang sinabi nito. Ngayon, malinaw na. Ang bagyo ay narito na. At ang lumang radyong ito, ang kanyang bangka. Ngayon, kailangan niya ng tulong mula sa labas. Kailangan niyang makausap si Claring. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Russell para sa trabaho. Nakita niyang abala si Althea sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagpunta siya sa bodega sa likod ng bahay, nagdadahilang may kukunin siyang lumang walis. Doon, sa ilalim ng mga lumang dyaryo, nakatago ang luma niyang cellphone na hindi kinuha ni Russell. Buti na lang at may kaunti pa itong charge. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ni Claring. Hello? Sagot ng kaibigan sa kabilang linya. Claring, bulong ni Nena, halos hindi marinig. Nena, bakit ka bumubulong? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Claring. Claring, may problema. May hindi tama dito. Bago pa man niya maipagpatuloy, narinig niya ang mga yabag ni Althea na papalapit. Nay, anong ginagawa niyo dyan? Nagpaalam agad si Nena. Kailangan ko ng ibaba. Tawagan mo ako kung... Hindi na niya natapos. Mabilis niyang itinago ang cellphone at humarap sa kanyang anak. Hawak ang isang lumang walis. Naglilinis lang, anak. Maalikabok na kasi dito. Ang mga mata ni Althea ay puno ng hinala. Ngumiti lang ito ng pilit. Halika na po sa loob, Nay. Maghahanda na po ng tanghalian. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nagsasalita. Si Nena ay nakayuko lang, habang si Russell at Althea ay palihim na nagtitinginan. Pagkatapos ng hapunan, biglang nagsalita si Russell. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may kakaibang lamig. Nay, Althea, bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng isang family meeting. Napatingin si Nena sa kanya. Family meeting? Oo. Nay, may inimbitahan akong kaibigan. Isa siyang financial advisor at abogado para maipaliwanag niya sa inyo nang mas malinaw ang lahat. Para wala ng duda. Para maging formal ang lahat. Ang huling mga salita, para maging formal ang lahat, ay tila isang banta. Napahawak ng mahigpit si Nena sa kanyang bestida sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Ito na siguro ang simula ng katapusan. Ang abogado na inimbitahan ni Russell ay hindi mukhang abogado. Ang suot nitong damit ay masyadong makintab. Ang relos nito ay masyadong malaki. At ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito ay nangiti ng isang buwaya na naghihintay sa kanyang biktima. Nakaupo ito sa single-seater sofa na parang hari, habang si Nena ay nasa tapat niya, katabi si Althea na hindi mapakali. Ang hangin sa sala ay mabigat at halos hindi ka makahinga. So, Mrs. Villacruz, panimula ng lalaki na nagpakilala bilang si Mr. Suarez.
Naiintindihan ko na may kaunti kayong reservations tungkol sa investment na ito. Hindi sumagot si Nena. Tumingin lang siya kay Althea, pero ang kanyang anak ay nakatingin sa sahig. Tila binibilang ang hibla ng carpet. Ang pag-iwas na yon ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Simple lang naman po ito. Patuloy ni Mr. Suarez, ang boses ay may bahid ng pagkayamot. Isang napakagandang property, kailangan lang ng initial capital. Ang pirma ninyo ang magsisilbing guarantee sa bangko. Pagkatapos ng ilang taon, lahat tayo ay kikita. Win-win situation. Pilit na ipinapasok ni Nena sa isip niya ang mga sinasabi nito. Pero ang kanyang buong sistema ay sumisigaw ng panganib. Gusto ko munang makita ang titulo ng lupa, mahinahon niyang sabi. Natigilan si Mr. Suarez. Napatingin ito kay Russell na may halong inis. Wala pa sa atin ang titulo, Nay. Mabilis na sagot ni Russell. Kaya nga po tayo uutang para mabili natin. Kung ganoon, gusto kong makausap ang may-ari. Nay, ano ba naman yan? Sabi ni Russell. Hindi na naitago ang iritasyon. Kami na po ang bahala sa lahat. Magtiwala lang po kayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang ipon ng buong buhay namin ng tatay ninyo. Matatag na sagot ni Nena. Hindi ito basta-basta tiwala lang. Biglang tumayo si Mr. Suarez. Russell, aalis na muna ako. Mukhang kailangan ninyong mag-usap bilang isang pamilya. Naglakad ito papunta sa may pinto ng hardin para manigarilyo. Iniwang bukas ng bahagya ang sliding door. Nanuyo ang lalamunan ni Nena. Ang tensyon ay parang isang lubid na humihigpit sa kanyang leeg. Kukuha lang ako ng tubig, paalam niya. Habang papasok siya sa kusina, napahinto siya nang marinig niya ang galit na bulong ni Russell na sinundan si Mr. Suarez sa labas. Ano ba pare? Bakit mo kami iniwan doon? Wala na akong panahon sa dramang ito, Russell. Sagot ni Mr. Suarez, ang boses ay malamig at walang pasensya. 1 linggo. Binibigyan kita ng 1 linggo para bayaran ang 2 milyon na utang mo sa akin. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. 2 milyon? Utang? Makukuha ko ang pera, okay? Konting tiis na lang. Pakiusap ni Russell. Ayaw lang pumirma ng matanda. Hindi ko problema yan. Isinangla mo ang bahay na ito sa akin nang hindi alam ng asawa mo. At ngayong alam kong may malaki palang nakatagong pera, ang biyenan mo. Sa kanya ako sisingil. Sabihin mo sa kanya ang totoo kung kinakailangan na yung investment na sinasabi mo ay pambayad sa talo mo sa online casino. Online casino. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Nena. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mundo ay nagsimulang umikot. Huwag kang mag-alala, narinig niyang sabi ni Russell. Kasama ko si Althea dito. Siya ang susi. Sigurado ka bang kasama mo ang asawa mo dyan? Baka mamaya, kumampi pa yan sa ina niya. At ang sumunod na sinabi ni Russell ang tuluyang pumatay sa puso ni Nena. Oo naman, matagal nang alam ni Althea. Parte siya ng plano mula umpisa. Sa isang iglap, ang lahat ay gumuho. Ang imbitasyon, ang mga matatamis na salita, ang pag-aalaga. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag, isang planadong panloloko. Ang baso ng tubig na hawak niya ay biglang bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Blag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Natigil ang usapan sa labas. Narinig niya ang pagmamadaling pagpasok ni Althea sa kusina. Nay, anong nangyari? Okay lang po ba kayo? Pero hindi na nakatingin si Nena sa nabasag na baso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto kung saan pumasok sina Russell at Mr. Suarez na may gulat sa kanilang mga mukha. Hindi pinansin ni Nena ang 2 lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa sala. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis. Umupo siya sa sofa.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Tumabi sa kanya si Althea, hinawakan ang kanyang braso. Nay, ano po? Inalis ni Nena ang kamay ng anak. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang lahat, tiningnan niya si Althea ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, pero puno ito ng bigat ng isang nawasak na mundo. Anak, totoo ba? Ang tanong ni Nena ay kasing talim ng bubog na nagkalat sa sahig ng kusina. Anak, totoo ba? Hindi ito isang tanong na humihingi ng impormasyon. Isa itong tanong na nagmamakaawa ng kasinungalingan. Isang huling pagkakataon para itanggi ang lahat. Para sabihing hindi totoo ang narinig niya. Para sabihing isa lang itong masamang panaginip. Pero si Althea ay hindi makasagot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, pero walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat, nakapako sa mukha ng kanyang ina. Para siyang isang batang nahuli sa akto ng pagnanakaw. Althea, sumagot ka. Gipti, utos ni Russell na nakabawi na mula sa pagkabigla. Sabihin mo sa nanay mo na hindi totoo yan. Nagkamali lang siya ng dinig. Pero ang utos ni Russell ay lalo lang nagpako kay Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ni Nena ay nagsimulang magbago. Ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay. Napalitan ng isang malamig at basag na katotohanan. Nakita niya ang sagot sa pananahimik ng kanyang anak. Nakita niya ang katotohanan sa nanginginig nitong mga labi. Ang katahimikan ni Althea ay isang umamin. Hindi, bulong ni Nena sa sarili habang marahang umiiling. Hindi. Biglang bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Althea. Mga luhang hindi para sa ina, kundi para sa sarili. Mga luha ng pagkakasala, ng kahihiyan, ng pagiging duwag. Nay, I'm sorry. Iyak niya. Ang mga salita ay halos hindi maintindihan. Huwag kang mag-sorry sa akin. Malamig na tugon ni Russell kay Althea bago humarap kay Nena. Okay, Nay, sige. Totoo, may problema kami sa pera. Pero hindi nyo kami masisisi. Ginagawa lang namin ang lahat para mabuhay ng maayos, para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero ang mga salita ni Russell ay parang hangin na lang kay Nena. Hindi na niya ito naririnig. Ang buong atensyon niya ay nasa umiiyak na figura ng kanyang anak. Ang kanyang kaisa-isang anak na naging parte ng isang planong wasakin siya. Dahan-dahang tumayo si Nena. Ang bawat galaw niya ay mabagal at tila pagod na pagod. Akala ko. Simula ni Sunny, ang boses ay basag. Akala ko, kaya mo ako pinapunta dito dahil mahal mo ako. Mahal ko po kayo, Nay. Humahagulgol na sabi ni Althea. Hindi. Matigas na sagot ni Nena. Ang pagmamahal ay hindi nanloloko. Ang pagmamahal ay hindi nagtataksil. Sa sobrang kahihiyan, hindi na nakayanan ni Althea. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Malakas na isinara ang pinto at ikinulong ang sarili kasama ang kanyang pagkakasala. Ang tunog ng sumarang pinto ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang mag-ina. Isang pader na gawa sa kasinungalingan at pagtataksil. Isang pader na hindi na siguro kailanman magigiba. Naiwan si Nena sa sala, kasama si Russell at ang ngayong nakangising si Mr. Suarez. Ang pag-alis ni Althea ay hudyat na wala nang kailangang itago, na wala na ang lahat ng pagpapanggap. Lumapit si Russell kay Nena. Wala na ang paggalang sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng purong kasakiman at desperasyon. Ngayong alam niyo na ang lahat, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibigay niyo na sa amin ang bankbook. Wala na kayong pagpipilian. Ang mukha ni Russell ay nagbago. Ang kaninang pekeng ng ngiti at paggalang ay tuluyan ng nabura. Napalitan ng isang pangit na anyo ng purong kasakiman. Tiningnan niya si Nena.
Hindi bilang isang biyenan, kundi bilang isang balakid. Isang pader na kailangan niyang gibain. Pero sa harap ng panganib na ito, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Nena. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang sakit ng katotohanan ay parang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang kahinaan. Ang natira na lang ay isang matigas na bakal ng determinasyon. Ang alaala ni Jose, ang kanyang kalasag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Russell, mga matang puno ng dilim, at sa isang boses na hindi niya akalaing magmumula sa kanya, isang boses na kalmado, matatag, at walang bahid ng panginginig. Siya ay sumagot. Sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang perang ito. Isang saglit na katahimikan. Maging si Mr. Suarez ay bahagyang natigilan. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Russell. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng kabaliwan. Talaga, Nay? Sa tingin niyo matatakot niyo ako? Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis itong tumalikod at nagmarcha papunta sa silid ni Nena. Sinundan siya ng tingin ni Nena. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay mga tunog ng paghalughog, tunog ng mga kahoy na ibinabagsak, tunog ng mga gamit na winawasiwas. Si Mr. Suarez ay prenteng umupo muli sa sofa, ipinagkrus ang kanyang mga binti at nanood na parang isang dula. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Lumabas si Althea mula sa kanyang silid na akit ng ingay. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang ginagawa ng kanyang asawa. Russell, tama na. Mahinang sabi niya mula sa pintuan ng kwarto ni Nena. Ang kanyang boses ay isang pakiusap na walang kapangyarihan. Huwag kang makialam dito, Althea, sigaw ni Russell mula sa loob. Bumalik ka sa kwarto mo. Parang isang asong napagalitan, umatras si Althea. Isinara muli ang pinto at iniwan ang kanyang ina sa gitna ng kaguluhan. Pero si Nena ay hindi gumalaw mula sa kanyang kinauupuan. Hindi niya kailangang tingnan ang ginagawang pagwasak sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang bagay na nasa kanyang kandungan, isang bagay na kinuha niya mula sa kanyang silid bago pa man magsimula ang family meeting. Ang lumang radyo ni Jose. Hinaplos niya ang magaspang na plastik. Sa loob, naroon ang passbook, ang huling barya ng kanilang pinaghirapan. Pero higit pa doon, sa paghawak niya sa radyo, pakiramdam niya ay hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Nararamdaman niya ang lakas nito, ang tapang nito. Laban, Nena, tila bulong ni Jose mula sa nakaraan. Huwag kang susuko, maya-maya, natigil ang kalabog. Lumabas si Russell mula sa silid. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang noo ay pinagpapawisan, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Wala siyang nakita. Dahan-dahan itong naglakad pabalik sa sala. Bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto ito sa harap ni Nena. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mabilis at pagod na paghinga ni Russell. Itinukod nito ang dalawang kamay sa kanyang tuhod, yumuko ng bahagya para maging kapantay ng mukha ni Nena. Ang kanyang hininga ay amoy alak at desperasyon. Tinitigan niya si Nena, mata sa mata. Isang hayop na sugatan at galit. At sa isang boses na garalgal at puno ng pagbabanta, umungol ito ng isang salita. Nasaan? Ang tanong ni Russell ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang kulog, bago ang isang malakas na bagyo. Hindi kumurap si Nena. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng lambing, ay ngayon salamin ng isang hindi matitinag na katatagan. Ang mahigpit niyang yakap sa lumang radyo ay ang kanyang tanging sagot. Ang pananahimik na yon ang nagsilbing mitya. Akin na yan, sigaw ni Russell, at sa isang mabilis na galaw,
Sinunggaban niya ang radyo. Pero si Nena, sa kabila ng kanyang edad, ay hindi bumitaw. Ang kanyang mga daliri ay parang mga ugat na nakakapit ng mahigpit sa nag-iisang puno sa gitna ng unos. Ang radyong yon ay hindi lang plastik at alambre. Ito ang kanyang dignidad, ang alaala ni Jose, ang kanyang huling paninindigan. Nagsimula ang isang marahas na pag-aagawan. "Bitawan mo, sabi," hila ni Russell. "Hindi," ganti ni Nena. Buong lakas na idiniin ang radyo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanilang paglalaban, ang langit sa labas ay biglang kumidlat ng napakaliwanag. Sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong kabahayan. At kasabay noon, ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa kanilang bubong. Unay mahina, pagkatapos ay lumakas ng lumakas hanggang sa ito'y naging isang malakas na buho. Buhos na tila nakikidalamhati sa mga nangyayari sa loob. Si Althea ay muling lumabas ng silid. Ang muka ay isang maskara ng takot. "Russell, wag, nanay." Pero ang sigaw niya ay sinagot lamang ng isa pang malakas na kulog. Sa sobrang desperasyon ni Russell, ginamit niya ang kanyang buong lakas. Itinulak niya ng malakas ang mga kamay ni Nena. Ang puwersa ng pagtulak ay masyadong malakas para sa matandang katawan ni Nena. Nabitawan niya ang radyo. Sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, nakita ni Nena ang pagbagsak ng radyo sa sahig. Tumalsik ang takip ng baterya. Gumulong ang mga baterya sa ilalim ng sofa at kasunod noon ang sarili niyang katawan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang balakang ay tumama sa matigas na tiles, nagdulot ng isang matalim na sakit na gumapang sa kanyang buong katawan. "Nay!" Ang sigaw ni Althea ay puno ng pangingilabot. Sinubukan niyang tumakbo palapit, pero hinawakan siya ng mahigpit ni Russell sa braso. "Hayaan mo siya." Mabilis na pinulot ni Russell ang nasirang radyo. Binuksan ang likod nito at kinuha ang premyo, ang maliit na passbook na nakabalot sa plastik. Itinaas niya ito na parang isang tropeyo. Ang kanyang mukha ay may ngiti ng isang demonyo. Si Nena, habang nakahandusay sa sahig, ay hindi na ininda ang sakit ng kanyang katawan. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa. Nakatingin siya kay Russell, pagkatapos ay kay Althea, ang kanyang anak, na nanunood lang, isang bilanggo sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang takot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nena. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, sinubukan niyang tumayo. Bawat galaw ay isang pagtitiis. Humawak siya sa gilid ng sofa at pilit na itinayo ang sarili. Nakatayo na siya ngayon, bahagyang nakakuba dahil sa sakit, pero ang kanyang ulo ay nananatiling nakataas. Sa sobrang galit at pagtatagumpay, si Russell ay nawala na sa katinuan. Itinuro niya ang pinto. Ang ulan sa labas ay malakas na humahampas sa mga bintana. "Umalis ka sa bahay na ito," sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Wala kang silbi, pabigat ka lang, lumayas ka." Hindi na tumingin si Nena kay Althea. Alam niyang wala na siyang aasahan dito. Nang walang imik at may dignidad na tanging ang mga nawalan na ng lahat ang makakapanghawakan, dahan-dahan siyang naglakad. Bawat hakbang palayo sa kanila ay isang hakbang papalapit sa isang hindi tiyak na kadiliman. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin at malakas na ulan ay sumalubong sa kanya. Naglakad siya palabas tungo sa gabi ng bagyo. Nang hindi lumilingon, isinara ni Russell ang pinto sa kanyang likuran. Ang malakas na pagsara nito ay ang huling tunog na narinig niya mula sa bahay na yon. Ang tunog ng tuluyang pagtatapos. Sa labas, sa gitna ng kalsada, ang kanyang manipis na duster ay agad na nabasa. Ang ulan ay parang mga luhang bumubuhos mula sa langit. Doon, sa ilalim ng madilim na kalangitan at sa harap ng maningning na bahay na naging kanyang impyerno,
Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa malamig na aspalto. At sa wakas, umiyak siya. Isang iyak na walang tunog, masakit at puno ng kawalan. Lahat ay nawala na. Ang kanyang anak, ang kanyang ipon, ang kanyang tahanan, lahat. Ang malamig na aspalto ay nagsimulang magpamanhid sa kanyang mga tuhod. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila gustong hugasan ang lahat ng sakit, pero ang kirot sa kanyang puso ay masyadong malalim. Bawat patak ay parang isang karayom. Doon sa gitna ng kadiliman, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ang papalapit. Huminto ang isang lumang taxi sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana. "Nanay, Diyos ko, anong ginagawa niyo dyan sa gitna ng ulan?" Tanong ng isang lalaking driver. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Parang isang manikang basahan, tinulungan ng driver si Nena na makapasok sa sasakyan. Binalot siya nito ng isang tuwalyang nasa upuan. "Saan po kayo, Nay? Ihahatid ko na po kayo." Nanginginig ang buong katawan ni Nena, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkabigla. Isang address lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang nag-iisang lugar kung saan alam niyang ligtas siya. Sa Bulacan po, halos pabulong niyang sabi. Sa loob ng mahigit isang oras na biyahe, walang salitang namutawi kay Nena. Nakatingin lang siya sa bintana, sa mga ilaw na mabilis na dumadaan, na parang mga alaalang hindi na niya maaaring balikan. Ang tanging dala niya ay ang basang damit sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa tapat ng isang pamilyar na maliit na bahay, ang bahay ni Claring. Doon lang muling nagsalita si Nena. "Wala akong pambayad," sabi niya. Puno ng hiya. Ngumiti ang driver. "Huwag niyo na pong isipin yun, Onay. Ang mahalaga, nakauwi kayo ng ligtas." Bumaba si Nena. Bago pa man siya makakilos, bumukas ang pinto ng bahay ni Claring. Tila narinig nito ang paghinto ng sasakyan. Ang mukha ni Claring ay nag-aalala. Siguro ay dahil sa tawag niya kanina. Nang makita ni Claring ang kalagayan ng kaibigan, basang-basa, nanginginig, at may mga mata na walang buhay, hindi na ito nagtanong. Mabilis niya itong niyakap. At sa yakap na yon, sa init ng pagkalinga ng isang tunay na kaibigan, ang lahat ng pinigilang emosyon ni Nena ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, pagtataksil, at pagkawala. Dinala ni Claring si Nena sa loob, binihisa ng tuyong damit, at pinainom ng mainit na tsokolate. Nang medyo kumalma na si Nena, sa mahinang boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang plano, ang online casino, ang pag-aagawan, ang pagtulak, ang pagpapalayas. Habang nagsasalita si Nena, ang mukha ni Claring ay nagbago mula sa pag-aalala, naging gulat, at sa huli ay naging matinding galit. "Walang hiya sila," gigil na sabi ni Claring. "Hayop ang manugang mo. At si Althea, paano niya nagawa sa'yo yan, Nena?" "Wala na, Claring. Wala nang natira." Umiiyak na sabi ni Nena. "Nakuha na nila ang passbook." Umiling si Claring. Tumayo ito at naglakad papunta sa isang lumang aparador. May kinuha itong isang maliit at mabigat na kahon na yari sa kahoy. "Hindi lahat, Nena. Hindi pa nila nakukuha ang lahat." Inilapag niya ang kahon sa mesa sa harap ni Nena. Pamilyar ang kahon. Iyon ang kahong ibinili ni Jose sa kanya bago ito mamatay. "Nena," seryosong sabi ni Claring, "naalala mo ba ang huling sinabi sa akin ni Jose bago siya maospital? Sinabi niya sa akin, 'Claring, kapag dumating ang araw na si Nena ay nasa bingit ng panganib, at ang panganib na iyon ay may kinalaman sa pera, ibigay mo sa kanya ang kahon na ito. Alam na niya ang gagawin." Dahan-dahang binuksan ni Nena ang kahon. Sa loob, wala itong pera. Ang laman nito ay isang manipis na folder. At sa loob ng folder, may isang calling card ng isang abogado at isang dokumento.
Binasa ni Nena ang pangalan ng dokumento. Deed of Trust for the Luningning Trust Fund. Bigla niyang naalala. Ilang taon na ang nakalipas, isinama siya ni Jose sa isang opisina ng abogado sa Maynila. Akala niya noon ay para lang sa kanilang huling testamento. Hindi niya lubos na naunawaan ang mga pinirmahan niya. Ang sabi lang ni Jose, ito ang ating huling barahan, Nena. Nena, gagamitin mo lang ito sa pinakamatinding emergency. Hindi ito para sa paghihiganti, Nena, sabi ni Claring na tila nababasa ang nasa isip niya. Kundi para sa katarungan, oras na para gamitin ang huling baraha mo. Tiningnan ni Nena ang dokumento, pagkatapos ay tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng itsurang pulubi, pagod, basang-basa at may pasa sa puso. Pero habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na pinagliyab ng sakit pero pinalakas ng alaala ng pagmamahal ni Jose. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Kinuha niya ang cellphone ni Claring. Hinanap niya ang numerong nasa calling card. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang boses at ang kanyang puso. Dinial niya ang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya. Malinaw, matatag. Hello, nais ko pong makausap si Attorney De Guzman. Sabihin niyo po, tumatawag si Nena Villacruz. Nagkaroon ng sandaling paghinto. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Panahon na po para buksan ang Luningning Trust Fund. Pagkatapos isara ni Russell ang pinto sa harap ni Nena, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa sigawan at sa lakas ng ulan. Nakatayo lang si Althea sa gitna ng sala, parang isang estatwang basang-basa sa luha. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Pero hindi ito panaginip. Tiningnan niya si Russell. Nakatayo ito, hawak ang passbook na parang isang banal na aklat. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang pangit na ngiti ng tagumpay. Sa wakas, sabi nito, hindi sa kanya, kundi sa passbook. Tapos na ang problema natin. Problema. Ang kanyang ina ay isang problema. Isang matinding pagkasuklam ang gumapang sa buong katawan ni Althea. Pagkasuklam sa lalaking nasa harap niya. Pagkasuklam sa sarili niya. Pinalayas mo siya. Halos pabulong niyang sabi. Ginawa ko ang dapat gawin. Sagot ni Russell, hindi man lang siya tinitingnan. Masyado siyang matigas ang ulo. Sa gitna ng bagyo, Russell, nanay ko yon. Sigaw niya. Sa wakay ay nagkaroon ng lakas. Doon lang siya tiningnan ni Russell. Ang mga mata nito ay malamig. Nanay mo na muntik nang sumira sa buhay natin. Huwag kang mag-alala. Babalik din yon kapag nagutom na. Pagkasabi noon, pumasok ito sa study at isinara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa salang puno ng mga multo ng kasalanan. Kinabukasan, ang bahay ay parang isang libingan. Hindi lumabas si Russell sa kanyang study. Si Althea naman ay hindi makakain, hindi makatulog. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya sa huling tingin ng kanyang ina. Isang tingin ng basag na pagmamahal. Sinubukan niyang tawagan ang lumang numero ni Nena, pero hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang mga kamag-anak nila sa Bulacan, pero walang nakakaalam kung nasaan ito. Ang takot ay unti-unting pumalit sa kanyang pagkamanhid. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Makalipas ang 2 araw, habang nakaupo siya sa sala at nakatulala, isang van ang huminto sa tapat ng kanilang gate. May nakasulat sa gilid nito, Department of Social Welfare and Development. Kasunod nito ay isang itim at eleganteng kotse. Bumukas ang pinto ng kanilang bahay at pumasok ang 2 social worker na may dalang mga folder kasama ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng barong at may dalang isang leather briefcase. Ang mukha nito ay kalmado pero puno ng awtoridad. Good morning!
Hinahanap po namin si Mrs. Althea Reyes, sabi ng babaeng social worker. Natigilan si Althea. Ako po. Bakit po? Ako si Attorney De Guzman, pagpapakilala ng lalaki. Ako ang abogado ni Mrs. Nena Villacruz at narito kami para imbestigahan ang isang report ng elder abuse at financial exploitation. Ang mga salitang elder abuse ay parang bombang sumabog sa loob ng bahay. Lumabas si Russell mula sa study, naakit ng mga boses. Nang makita niya ang mga bisita, ang kanyang muka ay namutla. Teka, anong kalokohan ito? Sabi niya, pilit nang ngumingiti. Walang elder abuse dito. Ang biyenan ko ay umalis sa sarili niyang kagustuhan. Ganoon po ba, Mr. Reyes? Malamig na tanong ni Attorney De Guzman. Binuksan nito ang kanyang briefcase at naglabas ng mga dokumento. Kung ganoon, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit may large-scale withdrawals mula sa account ng inyong biyenan na napunta sa mga kilalang online gambling sites? Ipinakita niya ang mga bank statement. Ang bawat transaksyon ay naka-highlight. At maaari niyo rin po bang ipaliwanag itong kopya ng isang kasunduan kung saan isinangla ninyo ang bahay na ito nang walang pahintulot ng inyong asawa? Ang kulay sa mukha ni Russell ay tuluyang nawala. At ito, sabi ng abogado, inilabas ang isang huling papel, ay isang medical report mula sa isang doktor na nagpapatunay sa mga pasa at galos na natamo ni Mrs. Villacruz noong gabing umalis siya. Napatingin si Althea sa kanyang asawa. Ang matapang at palaging nasa kontrol na si Russell ay ngayon parang isang basang sisiw. Hindi makapagsalita. Basang-basa sa sarili nitong pawis. Ang lahat ng kasinungalingan nito ay isa-isang gumuho sa harap niya. Althea, huwag kang maniwala sa kanila. Pakiusap ni Russell. Pero huli na ang lahat. Ang pader na itinayo ni Althea sa kanyang isipan para protektahan ang sarili ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng pagtanggi, lahat ng pagbubulag-bulagan ay nawala. Ang natira na lang ay ang pangit at masakit na katotohanan. Totoo, umiiyak na sabi ni Althea sa mga social worker. Totoo po lahat. At doon, sa harap ng mga estranghero, bumuhos ang lahat. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang pagkakalugi ni Russell, ang plano, ang pagmamanipula, ang kanyang sariling karuwagan. Bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dumating ang mga pulis. Kalmadong ipinag-utos ni Attorney De Guzman na arestuhin si Russell. Habang pinoposasan ang kanyang asawa, hindi na ito tiningnan ni Althea. Napaupo na lang siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya itong nakatayo sa may pinto. Ang kanyang ina. Nakatayo si Nena doon, nakasuot ng simpleng damit, pero ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay payapa, pero ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bigat ng lahat ng sakit na dinanas niya. Walang galit, walang paghuhusga, tanging isang malalim na kalungkutan. Napahagulgol si Althea, gumapang siya sa sahig palapit sa kanyang ina na parang isang batang sugatan. Niyakap niya ang mga binti nito. Naiyak niya. Ang bawat pantig ay puno ng sakit at pagsisisi. Nay, may patawarin mo ako. Nay! At iyon lang ang tanging salitang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig. Ang salitang matagal na niyang dapat sinabi. Ilang buwan ang lumipas. Ang malaking bahay sa Antipolo ay naibenta na para mabayaran ang mga utang ni Russell na ngayon ay hinaharap ang kanyang mga kaso sa loob ng kulungan. Ang buhay na pinangarap ni Althea ay naging abo, pero mula sa mga abong yon, isang bagong pagkatao ang unti-unting nabubuo. Nakatira ngayon si Althea sa isang maliit na inuupahang apartment. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Bawat sahod niya ay isang paalala ng halaga ng katapatan at pagsisikap.
mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Si Nena naman ay bumalik sa kanyang simpleng bahay sa Bulacan. Ang hardin ay muling namulaklak at ang samyo ng sampagita ay muling nagbigay ginhawa sa kanyang puso. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na kalungkutan, kundi kapayapaan. Isang hapon, habang nagdidilig si Nena, isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang gate. Si Althea. Payat ito at halatang pagod, pero sa kanyang mga mata, may isang bagong determinasyon. Hindi na ito ang Althea na takot at sunod-sunuran. "Nay!" Mahinang bati nito. Pinagbuksan siya ng gate ni Nena at pinaupo sa silyang yantok na dating pwesto ni Jose. Nagtimpla si Nena ng kape at umupo sa tapat niya. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Pinakikiramdaman ang isa't isa. "Kamusta ka na, anak?" Basag ni Nena sa katahimikan. "Heto po, Nay. Kinakaya." Sagot ni Althea, hindi makatingin ng diretsyo. Inilapag nito ang isang maliit na sobre sa mesa. "Pasensya na po, Nay. Maliit lang po iyan. Pero simula po ito ng pagbabayad ko sa lahat ng nawala sa inyo." Hindi kinuha ni Nena ang sobre. Sa halip, inabot niya ang kamay ng anak. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Althea." Doon na bumagsak ang mga luha ni Althea. "Nay, patawarin niyo po ako. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong sinira ko ang tiwala niyo." "Althea," putol ni Nena. Ang boses ay mahinahon pero matatag. Hinawakan niya ang baba ng anak para magtama ang kanilang mga mata. "Pinapatawad kita, anak." Ang mga salitang yon ay parang isang mabigat na kadenang natanggal mula sa puso ni Althea. Napahagulgol ito. Pero, patuloy ni Nena, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati. Tumango si Althea, naiintindihan ang bawat salita. "Mahal kita, anak. Walang magbabago doon. Pero natutunan ko, sa masakit na paraan, na kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Hindi ako babalik sa Antipolo. Hindi ako titira kasama mo. Dito ang buhay ko. Pero lagi akong nandito para sa'yo, bilang isang ina, bilang isang gabay. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay patawarin ang sarili mo." Ang pag-uusap na yon ang naging simula ng kanilang mahabang proseso ng paghilom. Hindi ito madali. May mga araw na ang bigat ng nakaraan ay naroon pa rin. Pero sa bawat pagbisita ni Althea, sa bawat tasa ng kape na pinagsasaluhan nila, unti-unting nabubuo muli ang isang bagong uri ng relasyon. Isang relasyong nakatayo sa pundasyon ng katotohanan at respeto. Isang araw, habang nag-uusap sila, isang ideya ang nabuo. Ang pera mula sa Luningning Trust Fund na ipinangalan pala ni Jose sa palayaw niya kay Nena noong dalaga pa ito ay halos hindi nagalaw. "Maraming katulad ko, Althea," sabi ni Nena. "Maraming matatanda na inaabuso, pinapabayaan, at niloloko ng sarili nilang pamilya. Tahimik lang silang nagdurusa dahil sa takot o kahihiyan. At mula sa kanilang pinagsamang sakit at pagsisisi, isinilang ang isang pangarap. Gamit ang pondo. At sa tulong ni Attorney De Guzman at ni Claring, itinatag nila ang Luningning Foundation. Isang maliit na bahay kanlungan sa Bulacan para sa mga nakatatandang biktima ng pang-aabuso sa loob ng pamilya. Isang lugar kung saan makakakuha sila ng legal na tulong, psychological counseling, at higit sa lahat, isang komunidad na nakakaintindi sa kanila. Si Nena, na dating isang simpleng may bahay, ang naging puso ng pundasyon. Ang kanyang mga karanasan ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at empatiya. Si Althea naman, bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsisisi at pagbabago, ang naging masipag na volunteer, tumutulong sa mga papeles at sa pag-aalaga sa mga residente. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo si Nena sa harap ng isang maliit na entablado, kaharap ang mga residente at mga bisita. Tiningnan niya si Althea na nakangiti sa kanya mula sa audience.
Ang nangiting iyon, sa wakas, ay totoo na. Ang pangalan po ng pundasyong ito ay Luningning, na ang ibig sabihin ay liwanag. Simula ni Nena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Dahil naniniwala po ako na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may pag-asang sisikat na muli ang isang bagong liwanag. Sa huling eksena, magkasamang nagdidilig ng mga bagong tanim na halaman sa hardin ng foundation sina Nena at Althea. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi payapa. Biglang tumunog ang telepono ng foundation. Kinuha ito ni Nena. Luningning Foundation, good morning. Opo, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayo. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Althea. Isang bagong kaso, isang bagong kaluluwang kailangan ng tulong. Nagkatinginan sila at sabay na tumango. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Mula sa kanilang sariling kadiliman, natagpuan nila ang kanilang liwanag sa pagtulong sa iba. At si Nena, sa kanyang katandaan, ay hindi lang nakahanap ng kapayapaan. Nakahanap siya ng isang bagong dahilan para mabuhay.